nakinig sa banal salita. Kaya Brother Lauro Cuduso nang walang bawas, walang dagdaga, walang pagkapilipit at walang sariling pagpaliwanaga. Sa araw na ito atin pong pag-usapan na patungkol sa rebultong cherubim na gold. Yan pong ating pag-usapan, ang patungkol sa rebultong cherubim o anghel na gold. Pakinig muna tayo sa may pakinggan muna tayong record. Kakayahan pala ito na galing sa ating Panginoong Diyos, si Yahweh. So kita rin yung mga kaibigan, ginagamit ba ito sa mga alagad at lingkod ng Diyos? Ginagamit ko, ating mabasahin sa pamagitan ng paggawa ng mga rebulto ng mga cherubim o mga angkel. Ating mabasahin ang Exodus chapter 25 verse 18. Ito nakasulat. Thou shalt make also two cherubims of beaten gold. On the two sides of the oracle, let one cherub be on the one side, and the other on the other. Gusto niyo makita mga kaibigan, ginagamit talaga nila ang kakayahan na galing sa ating Diyos. Gumawa sila ng rebulto sa cherubim or mga anghel. Atin nung mabasahin na sa loob ng templo sa Diyos, pinapasok ba ito? O meron bang mga carved images sa loob ng templo ng Diyos? Atin nung mabasahin ang 1 Kings chapter 6 verse 29. Ito nakasulat. And all the walls of the temple round about he carved with diverse figures and carvings. And he made in them cherubims and palm trees, and diverse representation, as it were standing out and coming forth from the wall. So inyo na pakinggan mga kaibigan, and all the walls of the temple ran about, that he carved with diverse figures and carvings, and he made in them cherubs or cherubims. So kita ninyo mga kaibigan, linaw na linaw po. Saan po nila inilagay? The walls of the temple, round about. So pinalibot talaga sa buong dingding ng templo ng Diyos. At atin namang mabasahin, kung ginagamit ba nila, kung hindi naman pag-amin. Yun ang kanyang paliwanag. Ang Diyos nag-utos. Sinong inutosan? Na gumawa ng cherubim o anghel na gold. Kaya gaya-gayahin mo yun, gaya-gaya. Yan. Gayahin mo rin na gumawa ka rin ng mga rebulto. O dapat kung gusto mong gayahin si Moises, kung iniisip mo na ikay inutusan din na gumawa ka rin ng rebulto, yan, dapat gayahin mo na cherubim na gold din ang gagawin mo. Yan, ito. Sabi niya kasi, ginagamit ba ito sa mga alagad sa paggawa ng mga rebulto? Ang sagot niya, ginagamit nila ang kakayahan sa paggawa ng mga rebulto. Yun ang binasa niya sa Exodus chapter 25 verse 18. Basahin natin ulit. Exodus chapter 25 verse 18. Tingnan natin kung ano to ang inutos kay Moses, sa Exodus chapter 25 verse 18. Kaya kung gagayahin mo, dapat ito rin gagayahin mo rin ito. At gagawa ka ng dalawang kirubing ginto na yari sa pamukpok, iyong gagawin sa dalawang dulo ng luklukan ng awa. Yan. Yung pinagawa sa kanya, dalawang kirubing ginto, yung anghel, Kaya ginto. Kaya kung gusto mong gayahin na iniisip mo na pwede, dapat yun din ang gagawin mo. Kirubin na ginto ang gagawin mo rin kung gusto mong gayahin itong si Moises. Ayan. Kaya ano ba yung mga inutos sa'yo? Hindi naman inutosan ito Kaya inutos sa unang panahon kay Moises. Noon yun. Yan, sa first king pa. Sa first king. Kanino pa inutos? Tingnan mo. Sa first king, chapter 6, verse 29, ang sabi niya. Sa 32 natin basahin. Kasi sa 29, basahin ko rin sa 29. At kanyang inukitan ang lahat na panig ng bahay sa palibot ng mga ukit na larawan ng mga kirubin at ng mga puno ng palma
at ng mga bukang bulaklak sa loob at sa labas. Yan, pinalibutan daw nila ng kerubin, ng anghel, ang simbahan, pero sa 32, basahin natin sa 32. Sa 32 kasi hindi niya sinabi sa 32. Sa gayoy, gumawa siya ng 2 pinto na kahoy na olibo at kanyang inukitan ng mga ukit na mga kirubin at mga puno ng palma at mga bukang bulaklak at binalot niya ng ginto at kanyang ikinalat ang ginto sa mga kirubin at sa mga puno ng palma. Dapat ginto rin kasi itong basihan mo Kaya kung ginagaya mo si Moses, sila, dapat ginto rin ang gagawin mo, hindi yung kahoy, plastic, bato. Gayahin mo ito kasi ito ang kanyang basihan na pwedeng gumawa ng ribulto. Ayun, Kaya nga ang tanong, kan noon, inutos kay Moises na gumawa ng cherubim na gold. Ayan, dati yun. Pero ngayon, sinong nag-utos sa iyo na gumawa ka ng mga ribulto? Hindi na inutos yun, mamaya ng konti, ipagpalagay natin na ginaya mo, gaya-gaya ka. Baka may ay matulad ka dun sa Acts chapter 19, verse 11 to 19. Yan, Siba. Ginagaya nila dun si Apostol Pablo sa pangalan ni Jesus. Yan, ano nangyari sa kanila doon? Kayo na lang magbasa dyan, sa Acts chapter 19, verse 11 to 19. Yan. Tinan mo nangyari dyan sa sobrang gaya-gaya. Yan. Kaya gaya-gaya ka rin hindi ka inutusan. Kaya kung pagpalagay mo na inutusan ka rin, gaya-gaya ka doon, kaya dapat cherubim na gold. Ayan. Ang gagawin nyo. Kaya hindi dapat kahoy, tisa, simento, plastic, hindi dapat, Dapat cherubim na gold. Ayan. Kaya, kasi, ang utos sa atin, sa ngayon, ang utos sa atin, sa Exodus chapter 20. Tingnan mo. Sa Exodus chapter 20, tingnan mo natin sa Old Testament, Exodus chapter 20. Ang sabi sa 10 utos, chapter 3, verse 5, huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap mo. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyo na nasa itaas sa langit, unang nasa ibaba sa lupa, unang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong luyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa 3 at 4 na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. Kaya nga pag gumagawa ka ng ribulto, napupuot ka sa Diyos Yan, kasi mapanibughuin ng Diyos. Kaya sabi niya, huwag kang magkaroon ng mga ribulto. Huwag kang gagawa ng ribulto. Huwag mong lingkuran ng ribulto. Huwag mong paglingkuran ng ribulto. Yan, Tapos sabihin mo, hindi namin yan sinasamba. Yan, nag-kiss ka pa dyan. Nag-cross-stage ka pa dyan. Tapos sabihin nyo, naglagay ka pa ng bulaklak, pagkain. Yan, tapos sabihin mo, hindi ka sinasamba. Kahit sabihin mo yan, ang sabi dito, huwag kang magkaroon. Yan. Kaya huwag kang magkaroon yan, Hindi gusto ang Panginoon yan. Ano pang utos? Ang utos sa mga ribulto na yan, putol-putulin, gibain, basagin, sunugin, itapon, kapuotan, kasaklaman. Bakit? Karukal-dukal yan. Ayon sa Deuteronomy chapter 7, verse 5. Luke 25-26. Ayan, basa natin. Kaya ang sabi, ganun ano pang utos sa atin? Ito ang utos. Chapter 5. Kundi ganito ang inyong gagawin sa kanila. Inyong igiba ang kanilang mga dambana at inyong pagputol-putulin ang kanilang mga haligi na pinakaalaala at inyong ibubuwal ang kanilang mga asira at inyong susunugin sa apoy ang kanilang mga larawang inanyuan.
25. Ang mga larawang inanyuan ng kanilang mga Diyos ay iyong susunugin sa apoy. Huwag mong iimbutin ang pilak o ang ginto na nasa mga yaon. Huwag mong kukunin para sa iyo, baka sa iyo'y maging silo, sapagat ito'y isang karumaldumal sa Panginoon mong Diyos. Karumaldumal, oh? At huwag kang magpapasok ng karumaldumal sa iyong bahaya. Baka ikaw ay maging itinalaga na gaya niya, niyaon, iyong lubos na kapopuotan at iyong lubos na kasusuklaman sapagat itinilagang bagay. Yan, dahil karumaldumal yun. Kaya dapat kapuotan mo at kasusuklaman mo dahil karumaldumal ang mga bagay na yan. Yun ang utos. Yan, utos sa atin yan. Ha? Kaya kung gagayahin mo yan, dapat cherubim na gold. Yan, ang gagawin mo rin. Ha? Bakit cherubim? Bakit? No, bakit cherubim ang ipinagawa doon kay Moises? Basahin natin. No? Sa Apocalypse chapter 22 verse 8-9. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito, at ng aking marinig at makita ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin. Yun ang sabi ng anghel. No? Kaya sinabihan siya na huwag kang sumamba sa akin. Yun. Pero ang sabi niya, at nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin, yun ang sabi ng anghel. At ng iyong mga kapatid na mga propeta, at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito, sumamba ka sa Diyos. Kaya ngayon ang utos sa kay Moises kasi ang mga anghel, ang mga cherubim, ay hindi yan sinasambay. Yan, hindi yan Diyos. Yan, hindi yan sinasamba. Kaya yun ang utos kay Moises. Kaya kung gusto mong gayahin, dapat yun din ang gagawin mo. Kahit pa paano. Dapat cherubim o gold. Kasi yun ang pinapagawa sa kanya ng Diyos eh. Yan, ha? Kaya, dahil ito pa. No? Ano ba yan? No? May black, may white Nazarene. May black Nazarene, no? Tapos may babae, Queen of Heaven. No? Ang black Nazarene, Jeremias chapter 2, verse 27-28, no? Sabihin niya, ikaw ang aking ama. No, yun ang sinasabi niya. No? Ikaw ay aking ina. Yan. Sa Queen of Heaven naman niya, no? Sa Deuteronomy chapter 4, verse 16. Male and female likeness. No? Basahin natin. No? Gumagawa ka ng mga gayon. Deuteronomy chapter 4, verse 16. Baka kayo'y magpakasama at kayo'y gumawa sa inyo ng isang larawang inanyuan na kawangis ng alinmang larawan, nakahawig ng lalaki o babae. Yan. Kaya hindi gustong ang Diyos na magpakasama. No? Baka kayo'y magpakasama. Yan. Bawal. Hindi pala. Yun, sabi ng Panginoon, huwag kayong magpakasama at kayo'y gumawa sa inyo ng isang larawang inanyuan, nakawangis ng alinmang larawan, nakahawig ng lalaki o babae. Ayan. Kaya pinagbawal yan sa atin na gumawa ng mga gayon. Kasi kahit na punuin naman ng rebulto ang bahay mo, no? Wala rin kabuluhan kung ikay masama. Kaya ang sabi sa Kawikaan chapter 3 verse 33, no, sa Proverbs 3:33, the curse of the Lord is in the house of the wicked. Kaya nga kahit punuin pa ng rebulto yan, wala rin kabuluhan yan. No? Kasi ang sumpa ng Panginoon ay sa bahay ng mga masasama. Kaya salamat sa Panginoon. At tayo po'y nakapag-aaralan naman. No? Kung gaya-gaya ka lang naman, no? Dapat gayahin mo rin kay Moises. Dapat anghel na gold ang gagawin mo. Kasi yun ang basihan mo eh.
Gawin mo yun, ha? Para kahit papano, no? Kahit papano, may ang binasihan mo na cherubim, inutusan si Moises na gumawa ng cherubim of gold. Gawin mo rin yun, katulad din kay Moises, kung halimbawa, yan na yung rason mo. Ayun. Kaya salamat sa Panginoon na tayo po yan. Sana matuto tayo dyan, no? Matuto tayo dyan sa mga aral ng Panginoon, no? Thank you, Lord. Praise God. Thank you, Lord. The Church of Jesus Christ, the Lord Jesus Sabia. God bless everyone. God bless the Philippines. Always smile and always simple. Jesus loves us.